hirit ang saya-saya sa unang hirit, unang Alright, we're back pa rin po mga kapuso dito sa Angel Famous Gourmet Food Corporation sa Magalang, Pampanga. At bukod sa pinakita natin kanina mga boneless bangus, gumagawa rin pala sila dito ng mga bottled and preserved bangus. Now, paano nila ginagawa yan? So, syempre nagsisimula ang lahat dito sa kinakatayuan ko. Ito yung kanilang tinatawag na washing area. So, dito sa washing area, tinatanggal nila yung mga unnecessary parts, like of course, napalikpik. Tapos nasusunod yung ulo at yung buntot at saka hahatiin sa dalawa. Now, kapag nahati na siya sa dalawa, tinatanggal din nila yung mga laman loob, yung mga bituka and other parts bago ilagay sa tubig para banlawan. At kapag nabanlawan na siya, malinis na siya, ibababad siya ulit sa isang solution with water, salt, and pampalasa para maging ready na siya sa frying. Kung saan, nasaan si Drew? Go, Drew! Speaking of frying, I mean, kailan ka ba magkakamali kapag meron kami na-fry ng pagkain, kahit ano i-fry mo, masarap ang ilalabas niya. Di ba? So, of course, like any kind of fried food, inaantay na lang nila para lumutang para yan deep fried. Now, after that, see, sinistray nila para syempre matanggal yung konting mantika. Then, dinideliver nila yan dito. Nakikita nyo, no, gumagamit sila ng mas maliit na bangus. Para lang, syempre, mas maganda rin i-fit sa sterilized bottle. At the same time, kasi pag maliliit na bangus, mas malasa daw yan. Naglalagay sila ngayon ng carrot, ng pickle. If it's gonna be spicy, meron siya yung halong sili. At kung mapapansin nyo, gumagamit sila ng, well, the healthier kind of oil, which is corn oil. Right, Monica? Correct ka dyan, partner, na yung mga inihanda mo dyan na mga bote. Ayan, ito na itsura niya. At ilalagay na natin siya dito sa kanilang malalaking mga pressure cooker. So dito sa mga pressure cooker, dito nila niluluto yung kanilang mga bottled bangus. And sabi nila, it takes about 75 minutes or 1 hour, 15 minutes bago maluto itong mga bottled bangus nga natin. Or sabi nila, hanggat hindi pa siya nagsisimulang yung tumutunog yung pressure cooker natin, doon magsisimula pa lamang yung 75 minutes. Now, kapag naluto na siya, syempre kailangan pa siyang palamigin or yung tinatawag natin na cooling section. So sa cooling section, pinapalamig, hinuhugasan at nililinis yung ating mga nalutong bangus nga, tulad na nakikita natin ngayon. Ayan, para maging ready na siya sa labeling and of course, sa paglalagay ng mga seal na ito. So yan, sa paglilinis, gumagamit lamang sila ng tubig. At syempre, of course, kailangan malamig siya bago yan ilagay sa tubig. At ayan, ready na nga siya sa packaging. And speaking of packaging, nandiyan naman si Drew again. Go, Drew! Pagdating sa packaging, yan, pag nakabote, ang shelf life nila ay 2 years. Alright? Hindi na kailangan i-refrigerate yan. Pero pag na-open na, kailangan kainin na. Kailangan na i-consume. Pag packaging naman na vacuum sealed, 1 year yan pwede sa freezer. Pagka-open, syempre, magandang lutuin na kagad yan para ma-maximize yung sarap ng mga isdang katulad nito. Nako, ang bango, ano pa lang actually, amoy pa lang, ulam na. Ay, nako. Dahil ang bango talaga. Ay, nga, paglabas natin ito, boom, ubus ka agad. No? Flying fish. Flying fish. Flying fish yung mga isda. Sige, tikman na natin. Alright. Ano sa'yo? Yan sa'yo. Ako dito ako. Yan. Si mga kapuso, ito perfect na perfect yan. Lalo na kunyari, mag-isa kayo sa bahay. Tapos nun, hindi kayo pupunta sa restaurant. Kailangan nyo ng quick fix. And, well, hindi nga kayo kakain ng meat this Holy Week. Perfect. Open, fry, microwave, with kanin, you name it. So, tara, paliparin na natin itong mga isda ito. Magmula mo na po dito sa Magalang. Pampanga, happy birthday kay Jojo Ovil. Babalik po ulit. walang kanin!